Ikalawang kabanata. Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may nagkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Hesukristo, ang matuwid. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa Kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi bago ang ibinibigay kong utos na magmahalan kayo, kundi dati na. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. Ngunit masasabi rin natin na ang utos na ito ay bago, dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. At ang katotohanan ito ay nakita sa buhay ni Kristo at maging sa inyo. Ang sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Ngunit ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Sumusulat ako sa inyo mga anak dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ninyo dahil kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo mga ama dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan dahil nalupig na ninyo si Satanas. Sumusulat ako sa inyo mga anak dahil nakilala niyo na ang Ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan dahil matatag ang inyong pananampalataya. Sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. Huwag ibigin ang mundo. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang Antikristo. Mga anak, malapit na ang mga huling araw, at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam nyo na. At alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasa kanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasa kanya ang Ama. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una, upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa Anak at sa Ama. Sa ganoon, mapapasa inyo ang ipinangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. Kung tungkol naman sa inyo, ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo.
kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba. Sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya, upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik, at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na yon. Alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos.